Ay, ang ganda dito magpwesto. Kahit dito, okay, all goods ako dito mga tol. Magpapaalam tayo sa barangay. Ito yung pinakamahirap sa pagka-camping, yung magsa-setup ka na sa kauulan. Ang lakas oh. Merong mga nagpapa-shoutout sa atin. Wow. Kumusta kayo mga tol? Welcome again sa aking YouTube channel. It's me tol, it's Motovlog. At ito yung pagpapatuloy ng moto camping adventure natin. Night 16 na tayo mga tol, pero bagong lahat. At bago tayo pumunta sa bagong spot natin, meron tayong mga bagong gamit na pipick upin from LBC. So meron kasi ako na-discover mga tol na camping gear store. Yung mga gamit sa pang-camping na nakita ko at maganda klase ang meron silang produkto pagdating sa camping gears. At mamaya i-reveal ko sa inyo pag unboxing natin ng mga produkto dahil pipick upin muna natin. Sa lahat ng link ng shop nila, mapa Shopee at Facebook page at yung mga link ng produkto na i-reveal ko mamaya ay ilalagay ko sa aking description. So puntahan nyo na lang ang aking description at baka makalimutan ko mamaya pag unboxing dahil baka ma-overwhelm tayo sa mga bagong gamit natin at makakalimutan ko. So puntahan nyo na lang po sa aking description. So maraming ganap tayo ngayon sa Night 16 mga tol, maliban sa pag-unboxing natin itong mga bagong produkto natin at dadalhin natin to sa bagong spot natin para gamitin agad at masubukan mga tol. So meron tayong bagong spot na napili, raw spot yon mga tol, at pinagcampingan na din yun nila Bunny Adventures at ni Siopaw Drives. Si Bunny Adventures pa lang ang nakasama ko dun eh, pero si Siopaw Drives hindi pa. Soon tol, makakasama din kita sa pagka-camping. At mamaya, pagdating natin ng campsite at kapag nakapag-setup na tayo, meron ako mga isa-shoutout at papasalamatan ng mga bagong subscribers natin. Kaya stay tuned kayo mga tol at sit back and relax. Mga drinks lang muna kayo dyan habang nanonood ng aking vlog dahil magandang spot ang pupuntahan natin. Okay, for now, samahan nyo muna ako. Papunta muna tayo ng LBC Sorsogon. 30 minutes yung naging biyahe ko simula nung nag-take off ako kanina. Okay, tara, birahin na natin ito at excited na ako mga tol, ma-pick up yun at ma-unbox muna natin bago tayo umalis. Let's go! Okay, dito na tayo. Magpapark lang ako mga tol. Dito na tayo magpark 7-Eleven, no? Pwede pa dito, sir? Okay, maglalakad lang tayo. Tayong kaya basing. Okay, uwi na tayo. Meron mga nakakalala sa atin, shoutout na lang po. Di ko na-videohan, di ko nasama sa vlog. Isang SK3 tsaka yung mga tricycle driver, tsaka nagde-deliver ng buhangin. Okay, excited na kasi ako umuwi eh. Mag-unboxing po kasi ako ng mga bagong camping gear ko. Okay, buksan na natin to. Uwi na tayo. Okay mga tol, nakauwi na tayo at ito na yung package na na-pick up natin kanina sa LBC at nandito na yung mga produkto or bagong camping gear natin na napili natin sa isang shop sa online at na-discover ko yung shop nila dahil sa magandang klase ng brand at ang pangalan ng shop nila ay ito, Great Outdoor Gear Store, na yung mga link ng Facebook page nila at Shopee ay nasa description mga tol. Click nyo lang yung description at makikita nyo yung link. At lahat ng produkto na makikita natin dito sa loob, pagkakatiwalaan natin ng mga produkto na mag-upgrade tayo ng mga bagong gamit sa pagka-camping. Huwag na natin patagalin mga tol at buksan na natin ito. So, isang box lang nila nilagay. Yung moment of truth. So
So masusubukan natin yung produkto na shop na napili natin dahil at ano yung mga bagong camping gear na magagamit natin sa lahat ng moto camping adventure natin mga tol. So ito na mga tol, ito na yung laman. So isa-isa natin, lalabas muna. Tayo ditong black dog, ganun din. Black dog. At another black dog. Meron tayo ditong bag. Ang kalagay, nature hike. At meron tayong camping water jug. Meron pa tayong bagong, ay, angs naman, folding table. Ayun, kailangan ko talaga itong mga tol. Dahil yung folding table natin, kung naalala nyo nung bagyo, halos di ko na nakuha ng video. Pinaglilipad na yun. At yung bagong lutuan natin mga tol. Ang brand is Well Hike. Meron tayo dito camping light. At yung brand nito ay Shine Trip. Ah, hindi. Ito yung mosquito killer. Ito oh. Mosquito killer. Ito, camping light talaga ito mga tol. Meron tayong bagong lutuan. So wala nang laman. Ito na yung lahat. Nalabas na natin. Ang brand ng bagong napili nating lutuan ay Will Hike. Galing sa Great Outdoor Gear Store mga tol. Ito na yung lahat. So paano ba natin ito bubuksan isa-isa? Alin unahin natin? So unahin natin ito. Kasi hirap naman ito dalhin sa campsite. Tapos doon tayo mag-unbox ng isa-isa. Buksan natin itong bag ng Nature Hike. Meron tayo dito mga lalagyan ng condiments. Ang cute naman. Ito yung perfect mga tol. Mag-invest kayo ng mga ganitong lalagyan para sa condiments. Nice! Ang dami mga tol. So ito kasi, plastic to na mga tol. Kaya magaan lang to. Good for moto camping to talaga. Okay, buksan natin itong Will Hike natin na bagong cookware. Lalagyan pa lang mga tol. Parang mamahalin na. Ang ganda naman. Ito yung bagong lutuan natin. Meron siyang takip. Tsaka andito yung hawakan. Magnet ba siya? Ah, okay. Ganito siya. Oh. Diba? Nice. Solid mga tol. Tsaka makapal. Di kagaya ng lutuan natin na mabilis talaga masunog yung mga tol. Mura lang talaga yung kaya mabilis masunog yung mga niluluto natin doon. Okay, meron tayong bagong lutuan mga tol para sa kanin at prituhan. Feeling ko ito, non-stick to. Ayan o. Hindi agad siya masusunog. Makakabili kayo ng mga ganitong produkto sa Great Outdoor Gear Store. At dito ako na-intriga sa mga ilaw na ito mga tol. Meron tayong bagong ilaw. Ang brand nito is Shine Trip. Ito yung bagong ilaw natin. Napaka-aesthetic naman. Ang ganda. Tapos meron siyang bag. Ayan o. Lalagyan ito. Uy, ang ganda. Chargeable siya mga tol. Yung charger port niya is USB type. Doon na lang sa spot kung paano to buksan. At ito yung mosquito killer. Ayan, nice. Ganda na. Dito yung ilaw niya. Tapos nandito sa kabila yung para sa lamok. So ito yung magiging umagahan natin sa loob ng tent. Just in case na mayroong lamok. At meron tayong bagong, itong sunod na bubuksan natin. Brand ay Will Hike na stove. So mas maliit na siya. Di gaya dun sa lumang stove natin. Ito yung setup natin. Ang cute naman ng bagong lutuan natin. Mas mataas siya kaysa dun sa stove natin. Yan na, ganyan na siya kaliit. Next na bubuksan natin. At ako yung pinagpapawisan na Black Dog na box. Okay, alam ko na ito mga tol. Kasi ito, meron tayong dalawang Black Dog mug. Siyempre ito, tasa na to. Chorbol na to. At ito yung, ito sigurado ako mga tol. Ito yung bagong pinggan natin o plato. Ah, di ba? Tama ako. Plato mga tol. Nice. Meron tayong bagong plato mga tol. Na ang tatak ay Black Dog. Cute naman. Yan yung aso. Ako, sisipagan ako nito maghugas mga tol. Last one. Ito, buksan na natin ito mga tol. Dito ako na-excite sa aking bagong camping table. Dahil yung camping table natin ay may kalumaan na talaga. Nice, lalagyan pa lang. Dito na. So, ang tatak ng camping table natin is Shine Trip. Yun o. Meron tayong bagong camping table. Cute naman. So siguro doon ko na itong mga tol i-assemble sa spot na pupuntahan natin para ma-demo ko din sa inyo kung paano to. Okay, all goods mga tol. At ito na yung mga bagong gamit natin sa moto camping adventure natin. At napaka-overwhelmed dahil meron tayong mga bagong gamit na
gagamitin sa moto camping adventure natin. So let's go mga tol at punta na tayo sa campsite. Dalhin natin itong mga bagong camping gear natin at subukan natin din. Okay, let's go! Okay mga tol, papunta na tayo sa campsite na pupuntahan natin. Hindi nga siya official na campsite or established kasi rose spot ang pupuntahan natin. Magpapaalam tayo or hihingi tayo ng basbas sa mga lokal or sa barangay hall para makapag-camping tayo doon. Bumibira na ako mga tol, papuntang Malinaw, Albay. Yung biyahe natin almost 3 hours, magpo 4 hours yung magiging biyahe natin. Kargado ulit tayo. Birahin na natin to. Moto camping na naman tayo. Solo moto camping. Let's go! Shoutout kay sir. Si sir yung nakakilala sa atin na nakaraang video. Nice, bagong asfalto dito mga tol oh. Kilala tayo. Shoutout na lang natin. Napara ako dito mga tol. Alright. Awat mo yung tatay mo yan. Niyan lang, natimingan. Bro, shoutout na lang pangalan bro. Jomar. Jomar. Para malilipot. Sige bro, ingat lang bro. Thank you. Alright, shoutout na lang kay bro. Nakalala tayo dito sa kahabaan ng Castilla. Palabas na din tayo na probinsya ng Sorsogon. Tsaka papasok na tayo sa probinsya ng Albay. Wala na ako sticker eh. Nandito na tayo sa Albay Province. Tama ko na kayo sa vlog. Papunta kang Malinaw. Pero saan kaya? Sorsogon din. Mauna ako sa inyo. Papunta pa ako Malinaw. Ingat bro. Dito na tayo dumaan sa Embarcadero de Legazpi. Akala ko mga tol uulan, pero makulimlim talaga. Kaya ako napatsinelas oh. Doble yung tsinelas na dala natin. Nadala ko pa yung isa kong tsinelas, pero all goods naman kasi ito madulas. Pag naandun na tayo sa kakampingan natin sa spot, yun yung gagamitin ko. Diretso na tayo, magtataba ako pa tayo mga tol. Grabe mga tol, na-traffic pa tayo sa kalagitnaan ng initan. Kaya gustong gusto ko sa bundok duman eh, walang mga ganyan no. Ay, kabilaan pa yung usok. Kaya pala naka one way mga tol. Okay mga tol, touchdown Tabaco City, Albay. Again, nakabalik tayo dito. Kaya nga lang dadaan lang tayo dito kasi papunta tayo sa kabilang bayan. Traffic mga tol dito sa sentro ng Tabaco. Doon tayo liliko sa kabilang kanto ng LCC. Tatawid tayo. Taga dito sila Van Adventure eh. Tsaka si Tito Alan. Yan nakasama natin sa night 15. Kasi ngayon ay night 16 na tayo mga tol. Dito tayo maghahanap ng rose spot sa Malinaw, Albay. Wala akong sticker boss? Oh, shoutout na lang. Taga saan kayo? Taga dito talaga kayo? Taga Sorsogon lang ako. Taga Sarsagang ka din? Boss, next time na lang. Sa sunod na lang. Saan ka? Nakalala tayo. Ay, nabal lang talaga tayo. Lumiko na. Ay, shoutout mga tol. Ano kaya mga tol ang masarap na lutuin at ulam natin mamayang gabi? Kung hindi ko pa naluluto. Mukhang mag-adobo tayo, adobo ng manok. Di pa tayo nakapagluto sa pagkakamping ng adobong manok. Pabili tayo kahit 2 pakpak. Kasi yung pakpak, nandun yung nuot sarap ng laman. Dikit sa buto. Dito na ako bibili sa madadaanan natin. Okay, Barangay Matagbak nga. Nag-chat kasi sa akin si Van Adventures at baka daw masamahan niya ako sa spot nila na napuntahan. Eh yung pupuntahan ko, sila nakakalam na pero may idea na din naman ako kung saang spot yun. Okay mga tol, ito na yan. Going to Malinaw yan ah. Ito yung crossing. Hindi pa nag-chat sa akin si Van Adventures. Bibili ako ng manok kasi puro baboy ang tinda dito. Okay, dito tayo. Wala. Isang buo pala yan. Okay, baboy na lang. Adobo tayo ng baboy. Isang buo pala yung atin. Adobong baboy na lang tayo. Ayun, sili. At 2 piraso lang po na sili. Ano pa tayo mabibilhan? Kunti lang tong makakain natin. Adobo lang to. Ano pa tayo mabilan ng tinapay? Ayun oh, may tinapay dun oh. O dito makakabili tayo dito sa kabila. Okay mga tol, all goods na. Nakabili na tayo ng merienda mamaya at saka pang ulam. Yung spot na lang yung pupuntahan natin mga tol. Ayun oh, Riverside talaga mga tol yung tatargetin natin sa location na to. So ulit dito mga tol, Riverside. Tapos si Mount Mayon ay naandyan oh. Kami napakaganda naman. Ganda ng ilog, ang linas oh. Ganda mga tol oh. Wow, solid.
Si Mount Mayon nandito sa aking left side mga tol. Ay, ang ganda dito magpwesto. Kahit dito oh. Ayan oh. Perfect spot yun mga tol. Okay, all goods ako dito mga tol. Magpapaalam tayo sa barangay. Pwede ko ano dun ma? Magpapaalam lang kasi magkakamping po ako dun sa tabing ilog. Opo. Ang babait naman ng mga lokal dito mga tol. Lalo na yung mga naka-duty sa barangay hall. Ang babait. Napakagandang spot nun mga tol. Babalikan na natin. Gawa nang nakapag-logbook naman tayo sa barangay at alam na nila kung saan tayo pwesto dito. Okay mga tol, meron pa akong na-discover dito sa dulo na malapit talaga sa ilog. Ito yan. Gandang spot oh. Malayo na to sa kalsado mga tol. At mukhang uulan na. Sana makapag-setup muna tayo. Okay mga tol, ito na yung magiging spot natin. At dito tayo mag-setup. At uulan na. Ito yung pinakamahirap sa pagka-camping. Yung magsa-setup ka na, saka uulan. Kailangan natin labas yung pad. Tarp agad! Grabe, uulan na talaga mga tol oh. Ang lakas niyan. Ang lakas oh. Mamaya na tayo magsa-setup nito. Grabe, ang lakas. So di na tayo umabot sa pag-setup mga tol. Pero at least meron na tayo magandang spot. Napakagandang spot nito. Dito muna tayo papatila. Grabe mga tol, ang lakas. Tapos may pagbugso ng hangin. Kaya tayo lubayan ng ulan. Sabay tumila ka na. At ako'y magsisetup pa. Okay mga tol, mukhang tumila na. At agos na lang ng tubig yung naririnig ko. Basta tayo. Yun! Minute na mga tol. Bihirang lakas ng ulan. So, magsisetup na lang ako ng tarp natin. Umulan pa. Andun na yung ulan oh. So meron ako nakitang spot. So lilipat ata tayo ng pagpepeston mga tol. Hindi na dito. Ito sana yung napili ko kasi merong patag kaya nga lang may tae ng kalabaw. Dito naman magandang spot to mga tol. Kasi yung table natin pwede natin lagay dyan. Tapos ito yung view. Diba? Solid mga tol. Gagamitin na natin yung punong kahoy na yan bilang pool natin. Dito tayo magtatali. Batak papunta doon. Tapos dito yung isang pool na hindi magagamit. Pababaan at dito. Okay, ganun lang naman pag setup mga tol. So tansyahin nyo muna yung lugar. Pag-aralan nyo kung all goods bago mag setup. Setup na tayo dito. Okay na din ako dito mga tol. Ganda ng view. Rose spot. Solo moto camping rose spot. Okay, bago pa umulan uli. Okay mga tol, ito yung challenge. Iiwan natin yung setup nating tarp para humingi ng tubig at magamit natin tong Shine Trip water jug. Ayun o. Kasi hindi ko dinala yung water jug natin. At yung gagamitin natin dito sa rose spot natin. Hindi pwede tayo dyan kumuha ng tubig eh. Hindi ko matansya kung gaano kalinis yan.
Sana pagbalik ko nandiyan ka pa or di ka pa punit-punit. Dito natin masusubukan kung safe tayo dito. Pagka binalikan natin yan hindi okay, nako, hindi na tayo dito magpapaumaga. Isang hindi yun magandang pangitain. Makikihingi tayo sa mga lokal dito, inuming tubig. Ayun dito makigib tayo. Nakapabili na lang kuya, yelo po. Soft drinks, meron po kayo? Kuya, salamat po ulit. All goods mga tol, nakabili na tayo ng yelo, nakabili tayo ng soft drinks, tsaka may tubig na tayo. Ayan ibig sabihin, safe pa dito. Andito pa yung setup natin, iniwan ko. Siyempre, diretso ko na ipapeksi una. Kasi ito yung view natin. Ganda. Ito pa. All goods. Okay mga tol, bago natin ipasok yung mga gamit natin, pawisan ako dun Bigla akong pinagpawisan, na problema ko saan ako kukuha ng tubig. Buti merong mga lokal dito. Ito kasing portion na to, walang kabahay-bahay. Ayun nakikita nyo. Rospat na rospat mga tol. At di ko alam kung paano magkakatao dito. Siguro mamaya magkakatao dito kapag gabi na. Yung mga nangingisda, nangingilaw dyan, tignan natin, makikihalubilo tayo sa mga lokal dito sakaling makita nila tayo. At itong pinaglagyan ko ng tubig mga tol, isa na to sa mga pinadala sa atin ng Great Outdoor Gear Stores. Ito yung portable water bag. Kaya di ko na dinala yung water jug natin kasi meron na tayong ganito na pwede natin to i-fold at malalagay natin sa box. Ayan, meron siyang 8 liters mga tol. Ayan 8 liters. So saktong sakto na. At kayang kaya na para magluto tayo hanggang bukas. So pasok ko siya dito nang ma-setup natin to. Tapos kukuha ako ng dahon, gawa ng merong tae dito ng kalabaw, pero tuyong-tuyo na. Tuyong-tuyo na siya. Kasi dito ko ilalagay yung tent. Alisin ko lang tong mga may tinik na to Ayan yung natutulog na damo. Alisin lang natin yan. Alisin natin yung ibang mga bato dyan na merong nakalabas para pagtulog natin mamaya ay safe na safe tayo. Hindi masakit sa likod. Ganda ng view natin pagising. Let's go! Nalabas lang natin mga tol yung may wagang sandata natin. Kasi tatabasin muna natin yung mga damo-damo. Ayun Ito yung unang gagawin nyo bago kayo maglatag ng tent. Alisin nyo yung mga bato, yung mga pwedeng makatusok sa tent or sa pagtulog nyo, or baka mayroong tae. Buti tae ng kalabaw yun At linisin nyo din. Ayun may tinik to So hanap tayo ng dahon dito at lalagay natin din kasi wala akong additional na tarp or trapal panlagay sa ilalim ng tent. So dahon na lang. Kuha tayo nito. Okay na to. Ayun, tae. Pero tuyong-tuyo na to. Pwede na nga to pang abono Hindi naman siya ganun kadami. Tsaka yung kinain lang naman ng kalabaw ay damo lang naman. Kaya nga napaka-organic nitong panlagay sa halaman. Ayan, okay na yan. Tuyong-tuyo din naman pala. Kasi ito, lalagay natin dito. Ayan Tsaka dito na yung tent natin. All goods na. Pero since umulan mga tol, papatuyo-tuyuin muna natin to kasi basa yun bago tayo maglatag ng tent. So yung ilalagay ko muna is yung mga gamit. Unahin muna natin. Okay, pasok na natin. Unahin natin to kasi babagsak to sigurado. Dito lang muna natin takbak to. Bigat-bigat din pala to. Dalawa na yung tsinelas na dala natin sa suit natin.
Pero mas komportable ako kapag ito yung gamit ko. Ayan. Gawin ng basa din to. Mabilad natin dito. Upuan. Set up muna natin to ng yung tubig. Malagay natin kasi yung yelo ay natutunaw na. Para komportable tayo. Ating makalumang upuan. Ito yung mga common pa na camping chair. Pero nung di pa ako nag-upgrade, kasi baka merong magpadala sa atin, baka naman, biro lang. Pero kung luluubin nyo po, ay di ko po tatanggihan. Nang meron po akong bagong upuan. Sarap ng ganito pala mga tol. Dati motor lang ako ng motor eh. Yung ikot ng ikot lang sa mga bayan-bayan. Mas napapagod ako dun. Although nakikita ko yung magandang bayan, mga improvement, pero nakakapagod. Di kagaya ng ganito na meron kang pupuntahang magandang destinasyon at i-enjoy mo talaga. Ito na. Tingnan natin yung tubig natin. Ang cute naman ni Kuya, ang daming binigay sa atin na tubig. Halos pinuno niya. Akala ko nga kakunti lang ilalagay. So yung tubig kasi nila dito mga tol ay potable, gawa ng yung nanggagaling na tubig na to ay galing sa kabundukan ng Malinaw, na meron din ditong falls na matatagpuan at halos karamihan dito ng kabundukan ay lumalabas ng natural water. Kaya yung buong barangay dito na nakakatanggap sila ng malinis na tubig na bukal na bukal. Lagay ko muna ito mga tol. Atin sa lalim. Pasok ko muna pala itong mga pinamili natin. Okay, dito muna natin ito. So ito muna yung unahin ko mga tol kasi matutunaw ito. Perfect. Ito yung bukasan niya. Tsaka nakakampi-kamping yan. Ayan, pasok na natin ito. Dito lang muna. Tambak-tambakan na muna dyan. Tamang pahinga muna tayo mga tol. Dahil umaambon din lang naman, pahinga muna tayo. Pero pag gusto ng ilog, masarap ng naririnig mo yung daloy ng ano, yung agos ng tubig. Panalo mga tol. So, lalabas na natin tong bagong camping table natin. Ito yung Shine Trip folding table. So mas malaki siya at mas maganda siya dun sa camping table na gamit ko dati. Ganito rin siya assemble. Ayan. Okay. Assemble na natin. Ayos Yan. Ito yung magiging suporta nya. Tapos ito ay ilalagay lang natin dito. Ayan. Tapos ito bibinatin mga tol. Bibinatin natin to. Ayan, para makapasok siya dito. Ayun Ayan. Mas maganda siya mga tol, tsaka mas mataas siya doon sa dati nating camping table. Sakto na siya dito sa upuan na gamit natin. Okay, dito yung camping table natin. Panalo mga tol. Dito yung tubig. Dito tayo magluluto. Solid. Kung gusto yung ganitong camping table mga tol, yung link nasa description lang. Puntahan nyo lang yung description ko. At nandun yung link ng mga produkto na nilalabas natin sa episode na to. Okay mga tol, sunod na ilalabas natin. Lapit ko yung box. Ilabas na natin yung mga gamit natin. So yung ganito ko, ang mga nakalagay dito mga tol ay ayun yung kutsara natin. Ayun. So ito din yung isa sa mga produkto mga tol ni Great Outdoor Gear Stores, ang kanilang mosquito killer. Ayun trinay ko na siya gamitin mga tol. Meron pa siyang naiwang lamok. At pinaumagahan ko mga tol, kaya hanggang umaga. Itong kulay
violet na yan. Mamaya may kita nyo yan. Meron din siyang flashlight. Ayan. So pwede din natin siya magamit mamaya bilang additional na ilaw. Lagay na natin dyan. Mosquito killer. Napakaganda na itong camping light nila mga tol, dahil para siyang vintage lamp mga tol. Pero hindi ko pa siya natatry, at ngayon natin siya matatry kung hanggang ilang oras or hanggang aabutin siya ng umaga simula nang bubuksan natin mamaya. Titignan natin. So kapag bubuksan siya mga tol, hold lang to. Ayan, may ilaw na. Tapos ito yung pang-dim niya, pinipihit lang to. Pwedeng ito yung pihitin mo, pwedeng ito. Ayan meron siyang dimming. Daming uwak dito. Ito yung ilaw natin, additional ilaw. At lahat ng mga ganito mga tol, para hindi kayo malito sakaling first time nyo mag-camping, ay pagsamasamahin nyo lang. Next, ito mga tol, ang isa sa mga cookware na meron silang tinda at pwede nyo mabili sa kanilang store. Ito yung ano natin mga tol. Ayan. Platito. Meron tayong Black Dog brand na kulay black na platito. Ito yung mga bagong gamit natin. Tsaka meron tayo ditong Quail Hike na lutuan. Ayan. So hindi ko muna dinala yung dati nating lutuan dahil susubukan natin to. At ang dinala ko lang sa set na lutuan natin dati ay yung takore. Dito ka muna. Meron siyang mini kawali, minimalist kawali, na pwede tayo dito mag-adobo mamaya. Dito tayo mag-adobo. So ito yung hawakan niya mga tol. Napaka-unique lang dahil pwede matanggal. Tapos naglalak siya. Ayun na. Hindi na siya mahulog. So kapag tinanggal naman siya, itong kulay pula ipinipindot. Ayun na. Pindutin natin itong kulay pula. Tapos ganito na. Tatanggal na siya. Next mga tol, isa sa mga gamit na bago natin at nadala natin, itong lalagyan natin ng condiments. Ito, lalagyan natin nandito lahat ng condiments natin at nilagyan ko na. Ang brand nito mga tol ay Nature Hike, na meron din si Great Outdoor Gear Stores ng mga ganitong brand. So nilagay ko lang dito yung sibuyas, kamatis nandito. At ito yung mga minimalist lalagyan ng nilagyan ko siya ng label kasi meron akong suka, ay toyo. Baka magkalito-lito. Ito mantika, ito yung toyo. Baka malito ako Ito kasi mamasitas. Sakaling mag-camping tayo at ang yung lulutuin natin ay gulay, meron ako mamasitas. Tsaka ito, suka. Ang cute naman, di ba? Tapos meron siyang mga ilagyan ng paminta. At yung asukal ko na pangkape, dito ko na nilalagay para isahan na lang. Dahil 4 naman na peraso to, meron akong lalagyan ng asin tsaka bitchin. Ito nga pala mga tol, bago ko makakalimutan, kasi meron tayong bagong lutuan. Ito yon. Hindi na siya yung common na ginagamit natin, yung kulay pula na lutuan. Ito yon At magagamit natin to ngayon dahil magkakape agad tayo. Ayan So dito yung butane, nilalagay lang siya dito. Mamaya dademo kung paano to gagamitin. Ilalagay lang dito yung dulo ng butane at pipihitin lang siya. Ito naman yung pambukas niya. Ayan. Meron sana dito mga tol pang igniter. Ito yon. Kaso nakukuryente ako nung trinay ko. Dapat ayan, try natin. Ayan meron naman siyang igniter. Kaya nga lang nangingiliti mga tol. Kaya bumili ako ng posporo para sindihan na lang natin mamaya pag bukas natin ng gas. Ito yung pambukas niya ng gas. Kapag nakalagay na yung butane, mamaya dademo ko. Solid naman. Ang kagandahan nga pala dito sa spot natin mga tol ay kung makikita nyo, wala tayong makikitang kabahayan dyan kasi kabundukan yan Bundok yung nakaharang. Kaya nga lang kung wala to,
ay ang makikita naman natin si Mount Mayon sana. Kaya nga lang nandyan yan eh. Pero okay na. Maganda yung view natin kasi nasa tabi tayo ng river. You know, riverside. Tapos tignan nyo naman. Siguro laki ng baha dito mga tol. Kasi kinakain na to ng tubig oh. Ayun oh. Pero safe tayo dito. Ito yung mga spot na pwesto. Kapag nag-camping kayo, eh dapat hindi kayo nasa baba niyan. Kagaya dyan oh. Diyan kayo pepesto, or doon kayo pepesto. Kasi sakaling bumagsak yung tubig galing sa bundok na yan, ay direkta talaga yan dito. Talagang tataas yung tubig mga tol. Tayo safe naman kasi medyo may kataasan to. Siguro mga 4 feet yung taas bago tayo makababa. Di nga lang halata sa camera pero mataas to. Parang gusto ko na maligo. Sarap maligo mga tol. Kaya nga lang bukas na lang. Para pag pauwi natin fresh tayo. Sulitin natin na nandito tayo. Ganda. Ganda ng spot natin mga tol. Maaraw pa oh. Kaya nga lang makalat pa yung gamit natin. So magsa-setup din ako ng tent para yung lahat ng gamit natin ay nandun na sa loob. Siguro mag-setup na ako para all goods na din. Okay, simulan natin. Okay guys, nakapagpalit na tayo ng short. Ayusin ko na lang mamaya yung tulugan natin pag di na gaano mainit kasi mainit pa yung panahon. Tsaka di pa naman tayo matutulog. At least yung lahat ng gamit ko ay nandito na sa loob. Helmet, bag, nandito na. Pati yung dalawang saddle bag natin may pasok ko na din. Tsaka ito, tinatali ko lang to sa taas. Ito yung kaunang-unahang tent na nabili ko sa pagka-camping. At nagkaantay tayo nang baka may gusto palitan yung tent natin. Siyempre din tatanggihan yan. Pero as long na naggamit ko pa naman to, ito man nagagamitin natin. Mamaya kukuha tayo ng mga panggatong kasi magpapausok tayo dito. Camper tayo mga tol. Ganda ng spot oh. Solid. Solid mga tol. Mag-isa lang tayo. Solo moto camping. Pro spot. Ang dami pa ditong ibon mga tol. Ayun oh. Nakikita nyo. Siliparan. Kanina dito yan eh. Ang dami. So bukas nito ay napakaganda ng sunrise. Dito ata yung sunrise eh. At bago tayo malis, maliligo talaga tayo mga tol. So mag-ready na din ako para makapagkape tayo. At punta tayo din, maglalakad-lakad tayo mamaya. Okay, let's go. Kape tayo. Okay. Ganito siya i-set up mga tol. Ito sasalpak nyo lang dito. Pwede naman natin to i-ganyan muna. Ayan. So salpak dito. Saka siya pipihitin papunta doon. Ayan. So lock na yun mga tol. At meron siya ditong shield para sa butane. Ayun ah. Pantay naman. Kahit di na pala tayo maglagay nito. Kasi di naman ganun kalakas yung hangin. Wala kang hangin-hangin. So yung igniter kasi nakukuryente ako nito. Pero try natin. Bubuksan muna natin. Ayun oh. Hindi makita yung apoy mga tol. Napakapino ng apoy niya. Ayan, okay na. Meron siya ditong rubber mga tol. Nilagay ko lang to kasi meron siya nakalagay na rubber. At para dito hindi siya uminit. Dito lang siya. Yun, all goods. Ganda ng buga ng apoy nitong lutuan na to mga tol. Ang bilis lang mga tol, kumulo na. So patayin muna natin.
magkakape tayo, gaya nga ng sabi ko nung intro natin, ay meron ako mga papasalamatan mga tol. At meron tayong mga bagong subscribers na sumuporta sa atin ngayon. Meron na kasi tayo mga tol na 4,963,000. Malapit na tayo mag 5,000 mga tol. At siguro pag uwi natin, sana 5,000 na tayo. At isa sa mga kukompleto nga nito at paunti-unti kumukompleto ay ito. Merong mga nagpapa-shoutout sa atin. At yung mga nag-comment sa last video, doon ako kumukuha. Pero kung nag-comment ka ngayong nagka-camping ako, ay sasama ko na lang sa susunod kong vlog. So, magpapasalamat ako syempre dito kay Ma'am Nobilin Plaza Gutlay. So, abangers daw siya lagi ng vlog natin. Si Ma'am Lian Ba. Ayan, shoutout po kay Ma'am Lian Ba. And dito, bagong Pilipino, taga-subaybay ng inyong himpilan. Yan, solid. Maraming salamat po kay Frenchy Channel 64. Ayan. Masa screenshot natin, maraming salamat. At syempre, nagpapasalamat ako sa lagi nakasuporta sa atin. Si Sir Jeric Kapangpangan. Ayan, lagi siyang nanonood ng vlog natin. Nakakatuwa naman si Sir Jeric. And kay Mark Anthony Arlante. Ayan, shoutout. At napaka-solid daw ng mga spot natin. And kay Stephen-18, ayan yung subscriber. Maraming salamat po sa suporta. Kay Peter Ba, ayan, 5040. Sa screenshot na lang natin. Gandang pangalan, Master. Maraming salamat. At bagong subscriber daw siya mga tal. New subscriber kay Irog Sadbi. Ayan yung subscriber. Pa-shoutout naman po. Maraming salamat po sa suporta. At maraming salamat sa Great Outdoor Gear Stores dahil na-discover ko sila itong mga bagong gamit natin, itong mag natin, bagong lutuan natin, at itong cookware set natin na talagang magagamit namin lalo na kapag kasama ko si Mrs. Kasi kailangan ko magluto ng pandalawahan. Since tapos na din naman tayo magkape, ibababad ko yung pang-adobo natin. Ito yun, nakabalot po. Sakto lang to sa akin. So bababad muna natin to, tapos mamaya na natin lulutuin kasi busog pa naman ako. After natin magbabad, kuha tayo ng mga panggatong para mag-compare tayo mamaya kasi tayo lang naman nandito eh. Babad natin to. Oh, dito ko siya ilalagay. Ito yung nabili kong karne kanina. Dapat manok eh. Oh yan, puro taba tuloy. So hugasan muna natin. Hugasan muna natin to. Ito ay okay na mga tol. Nahugasan na din natin. Madami-dami to. Hanggang bukas na natin to. Pag bibili pala kayo ng karne mga tol, tuturuan ko kayo kapag matanda na yung karne. Kapag makapal tong balat na to, ibig sabihin matanda na yan. Nahihirapan kayo magpakulo niyan. Pagka ganito, malambot pa yan. Ay, nahihirapan tuloy tayo. Wala kasi tayong hiwaan. Masarap nito kasi adobo. Kapag binabad mo, ay yun yung masarap. Ito ay lalagyan natin ng toyo. Ba't tinidor kinuha ko? Ito. Tuyo to. Mga ilang kutsara ba? Okay, ganito na lang natin. Next, lagyan natin ng paminta. May wagang paminta. Lagyan natin ng asukal. Tapos suka. Bababad lang natin to para mamaya note sa sarap yung lasa kapag inadobo na natin. Nabili ko nga pala itong mga tol ay 70 pesos. Mahal na ba pagka ganito karami? Habang binababad natin itong mga tol, ayan, aadobohin natin mamaya, ay punta tayo sa baba. Kuha tayo ng mga kaperasong kahoy para mamaya magka-compare tayo dito. Ito ang mga perasong kahoy dun eh. Ang dami ko nakikita ng kaperasong kahoy. Ayan. Kunin natin yung mga kaya lang natin dalhin dun sa spot natin. Ganda dito par. Ganda oh. Ganda maligo bukas oh. Meron na ako spot para maligo. Oh,
Kahit dito lang tayo. Taas yung view mga tol doon. Sarap, ang presko. Lamos tayo. Sarap ng tubig mga tol. Malamig. Doon ang spot. Woo! Okay, mamulot na tayo ng mga pirasong kahoy gaya nito. Laki nun. Hindi natin kaya. Ganito lang. Kasi ito yung tuyo. Ayan. Ito. Hindi, malaki yun. Gabi na mga tol. Dumilim na. Maglalagay na tayo ng ilaw. Ito nilagay ko na yung fairy lights ko. Nadala ko kahit pa paano. So merong solar dyan sa kalsada. Yan na. Natatanaw yung kalsada dito eh. Naglalagay na tayo ng ilaw. So gamitin na natin to Shine Trip camping light natin. Ayan o. Meron siyang pang dim light. Meron siyang pampalakas din. Laksa, liwanag mga tol. So masusubukan natin to kung maliwanag pa to hanggang bukas or kung meron pang ilaw. Puntahan lang muna natin kasi di pa naman tayo magluluto. Solid par. Ang ganda niya mga tol kasi pag gusto niya siya palakasan, pipihitin niya lang at hawakan niya lang to tapos pihit. Ayan, lalakas yan. Kapag mahina naman, ganyan lang. Solid par. Ganda. So bubuksan ko na din mga tol yung fairy lights natin. Eh, napakasaw din mga tol. Ito nga pala mga tol, tayo ay magluluto na. Saka ayan o. Ganda ng ano niya mga tol, duga. Kaya pala din natin makita kanina gawa na pinong-pino. Ito naman ang lutuan natin. So habang nakasaing yung kanin natin, ito ay slice na natin. Ayan. Check na nga natin. Ayan o, nakakulo na mga tol. Kaunting oras na lang yan at maluluto na. Si Sir Jared nga pala, kaibigan ni Bana Adventures or aka Siopaw Drive sa YouTube, ay nakakamper van din yon, ang minivan ng Suzuki. Ay pumunta, bumaba siya doon kung saan tayo bumaba. Kaya nga lang, di daw tayo nakita. Taga dito rin yun. Di daw niya tayo nakita kahit may ilaw na tayo dito. So ibig sabihin, itong pwesto natin kahit tabing daan tayo ay sobrang tago. Grabe naman. Bumaba daw siya eh. Pero meron akong narinig kanina na motor na bumusina. Di ko alam kung tayong binubusinahan or baka merong tumawid na aso. Ayun oh. Luto na yung kanin natin mga tol. So mag-adobo na tayo. Ililipat ko muna to. Ayan, dyan ka muna. Hop, ya. Dito yung aso mga tol. Di ba? Di nawawala yung aso sa campsite or kung saan man tayo makapag-camping. Mamaya, pakaluto ko, papakainin kita. Kakain ka. Okay. Luto tayo ng adobong baboy. Ganda talaga ng lutuan natin. Napakapino ng apoy. Yung tipong hindi ka masusunugan sa camping. All goods, oh.
Okay, lagay natin yung bawang. Sunod na ilagay ay ang sibuyas. Ilagay na natin yung baboy. Minarinate natin. At itong pinagmarinate na natin ay siyang ilalagay na din natin yung sabaw. At papakuluan natin. All goods mga tol, antayin lang natin itong kumulo. Tapos tignan mo, tumabi na siya sa akin. Yung aso. Hindi yung aso. Nag-aantay talaga siya, pakainin natin. Napakaganda ng mga ganitong sign kasi naka-rospat tayo. Meron ditong mga bahay pero malalayo, nandun pa. Yung pinuntahan natin kanina. Tapos yung kabila naman ay nandun pa yung barangay hall. So wala ditong bahay na mga pupuntahan agad natin. Ito yung magiging bantay natin, aso. Dito siya matutulog. Ang bango mga tol. Siguro natatakam na din yung asong kakain. Nakikikain sa atin. Lagyan na natin ng sili para pampagana kumain. Titikman natin yung karne kung malambot na. Kasi yung timpla okay na. Malambot na. Kasi yung napili nating baboy ay bata pa. Kasi yung tatandaan niya, kapag makapal yung balat, yung baboy na yon ay matanda na. O siya mga tol, kakakain muna ako at nagugutom na ako. Meron na din naman ako kanin. At may ulam na. O, hanggang bukas na yan. Kain muna ako. Ganun doon ako dito sa Holy Spirit. Lord, thank you for the blessing. Thank you po sa biyayang binigay niyo po sa akin ngayong araw na to at sa gabay na makarating sa lugar na to. So ingatan niyo po ako ngayong gabi at gabayan niyo po ako hanggang pagsikat po ng araw ay makita ko yung mga magagandang likha niyo po. Maraming salamat po sa pagkain nito, Lord. In Jesus' name, Amen. Kakain na ako. Thank you. Solve mga tol, nabusog ako. Sarap ng adobo natin. Now I know paano mag-adobo din ng baboy. Ganun lang din pala. Mukha bang ulan? Mukha nga. Buti na lang nakapagluto na tayo at nakakain na tayo. Tamang nagpapalamig lang tayo. Malamig na din talaga yung gabi na to. At nakakabingi yung katahimikan. Tanging agos ng tubig nitong ilog na to ang naririnig natin. Ingay ng mga palaka at yung kuliglig. Grabe, nabusog din ako. So magpapatunaw lang tayo ng kinain at mamaya maya ay papasok na din tayo. Nagbabadya yung ulan pero di naman natuloy. Malakas kasi yung hangin sa taas. So gusto ko nga pala i-shoutout yung mag-ama na laging nakasuporta sa akin, si Sir Donnie Chavez at si Prince Kyle, yung anak niya. Nag-chat kasi sa akin na lagi daw sila nanonood ng ating vlog. So napakasolid naman ng ganun mga tol, na merong pamilyang nakasuporta din sa atin. So maraming salamat po, the Chavez family, sa inyong suporta. Grabe. Hindi ko naman iniisip na malayo na yung narating natin sa pagbablog kasi tanging karanasan lang yung nakukuha ko dito eh. Magandang karanasan. Yun yung naiipon ko dito mga kapal. Kagaya nitong camping natin na rose spot, walang tao dito, ay napakasolid na karanasan dahil yung tiwalang ibibigay mo sa lugar na yun ay napakasolid din. At dito ko masusubukan yung mga tao na taga rito. At yung barangay ay napansin ko pa lang talaga ay napakababait. Talagang in-entertain nila agad ako at pinag-isipan din nila. Pero dahil galing na din dito sa Labana Adventures, nag-camping na,
ay napayagan din tayo. Napakaganda ng spot na to mga tol. Bukas ay masisilayan uli natin to at kapag kinaya ko yung lamig ng tubig ay maliligo tayo. Okay mga tol, maya maya ay papasok na din ako at ayusin natin yung higaan natin dahil di pa ako nakakapag-ayos sa loob. Ulan tayo dito, tamang palamig lang. Okay siya mga tol, pasok na tayo. Gawa ng nilalamig na talaga ako at hindi ko na kaya yung lamig. So dito ay mag-ayos tayo. Ayusin ko yung higaan. Ayusin ko lang to mga tol. At ito bubuksan na natin yung para sa mosquito. Dami pala insekto dito. So ito yung papaumagahan natin. Ito natin ilalim. Yan yung magiging paumagahan natin. Okay, good night mga tol. See you bukas. Sarap matulog mga tol. Kapag ganito yung lugar na tinulugan mo, napakapayapa. At yung maririnig mo pagka umaga ay ganito. Daloy ng tubig, kunin ng mga ibon. Sarap diba? Time check tayo mga tol, 5:49 na ng umaga, mag-aalas 6 at nagising na tayo. So muli natin silayan ang ganda ng lugar na to at magkakape tayo. Okay, labas tayo mga tol. Sarap diba oh. Tapos pagbukas mo ng tent, yung makikita mo ay kalikasan. Wow. Yung ilaw nga pala binuksan ko kaninang mag-uumaga kasi nagising din naman ako. Siguro mga launa ata yun dahil nagkaroon ng konting hangin lang naman. Bumugso yung konting hangin. So nadiliman ako kaya nilagyan ko ng ilaw. Pero all good so, maliwanag pa rin yung ilaw natin. Magaling, matibay. Magkakape tayo mga tol. Mumug muna tayo. Ito yung sikat ng araw. Ayan. So mangyayari ay kahit abutan tayo dito ng tanghali, di pa rin mainit sa location natin. Magkahapon na lang pala mainit dito kasi nandito na yung pabagsak ng araw. All goods. Makakaligo tayo at makakababay tayo. Magkakape lang siguro tayo tapos luto tayo. Pansin ko lang talaga dito mga tol sa bagong stove natin ay matipid siya sa gas. Hindi siya kagaya ng stove na common na ginagamit sa camping, yung maliit na may iba-ibang kulay yung ginagamit natin. Ay makain sa gas. Siguro ang laki ng buga ng apoy niya. Ang laki ng nilalabas ng gas niya kaya nauubos agad. Pero ito, kakaunti na lang kasi yung gas ko pero parang walang nagbago. Ganun pa rin kabigat. Eh nakapag-adobo pa tayo kahapon, tsaka nagluto pa ako ng kanin. Ngayon ay makakapag-sangag pa ata ako para masarap yung kanin natin. Saka solid naman. Ayun, kumulo na mga ton. Pwede na to.
Kape tayo mga tol. Ito yung kadalasan na ginagawa ko muna pagka umaga. Hindi muna ako kumakain. Kumakain ako mga alas 7, alas 8. Mga tipong ganun. Pero pagkagising ay di muna ako nakain ng kanin or kung anong... Depende kapag alis talaga. So doon talaga ako nakain. Pero kapag wala namang biyahe na malayo or di naman tayo alis, tamang kape lang. Kahit sa bahay, tamang kape lang muna ako. At kagaya nito pagising natin. Pinakamaganda gawin dito pagka umaga ay magkakape ka. Pakaramdaman mo yung kalikasan, kumonekta ka. Pakinggan mo yung mga tunog ng kalikasan, agos ng tubig, kunin ng mga ibon. Sarap nun. Sarap mabuhay mga tol. Gigising ko sa ganitong lugar. Nalikha ng Diyos. Sarap par. Sarap lagi mabuhay. Siguro yung iba matatakot sa ganitong lugar. Ako, mamamatay na lang kayo sa takot. Lumabas kayo para makita niyo yung tunay na halaga ng buhay. Napakasarap mga tol, oh. Lamig ng hangin dito. Wala akong usok ng kung ano-anong mga factory or truck ang maaamoy mo dito. Tanging natural na hangin tsaka tunog ng kalikasan. Okay mga tol, kakatapos lang natin magkape. So nag-ikot-ikot din ako kanina. At tara, papasyal ko kayo ngayong umaga. At napakaganda kasi ng lugar talaga mga tol. Kahit naikot na natin to kahapon, inikot ko pa rin. At napagdesisyon ako mga tol ay kahit nanood na kayo, napakaganda kasi ng lugar na to at ng spot. At ayoko din sirain yung tiwalang ibinigay sa akin ng barangay na binigyan tayo ng pagkakataong makapunta dito. At ayoko naman maging rason na magkakaroon ng kalat dito at magiging problema nila. Gustuhin ko man ibahagi sa inyo kung saan lugar to at kung paano makapasok sa lugar na to. Mas pipiliin ko atang manatiling malinis tong lugar na to. At ilan lang yung nakakaalam na unang nalaman din nila Bunny Adventures ay siguro papanatiliin na lang nating sekretong lugar na to. At kung gusto nyo malaman talaga ay pwede naman kayo sumama sa amin sa muli naming pagbabalik. Pero ayun, ay kung meron kayong dadalhin ditong mga kaibigan, ay sana wag tayo mag-iwan ng basura sa ganitong lugar na magiging rason na problema tayo ng barangay. Kasi ayoko naman na etong spot na to, napakalinis mga tol, ay matatambakan lang ng basura. Ayoko naman ng mga ganun na napuntahan ng ibang vlogger tapos nung sumikat ay wala, tambak na yung basura. Naging problema ng barangay ang paglilinis. So ako kasi ay napakabait ng barangay na nandito. Ang barangay Suwa ay binigyan tayo ng pagkakataon makapag-camping dito ng libre. Kaya ayoko din na ang magiging kapalit natin nun ay magdadala tayo ng problema dito. Kaya nga kinat ko na lang yung video na papasok natin at hindi ko na tinuro. Kasi ayun talaga yung desisyon ko mga tol. Hindi ko pa nga to na-edit eh. Ito yung pauwi na ako ng time na to na pinag-isipan ko na ikakat ko yung ibang bahagi ng video natin paano makapasok dito. Siguro kung gusto nyo talaga mapuntahan to ay magpaalam kayo, pumunta kayo sa barangay, tanungin nyo kung saan ito para aware sila kung sino mga pumunta dito. At syempre makikita sa logbook yung mga time na mag-iiwan kayo ng basura dito. So nakakahiya naman ang ganun mga tol. Kaya kung mapadpad kayo sa lugar na to ay kung ano yung dala nyo ay dalhin nyo pabalik. Kasi napakaganda naman ng lugar. At ayoko din talaga na maging rason na problema din ng mga lokal dito. Isang babait ng mga lokal dito mga tol. Akalain mo binigyan tayo ng tubig kahit di naman tayo kakalala. So gusto pa nga ibigay yung iniigib nila na mineral water. Yung isang sa anak ata yun eh, iniinom ata ng anak niya yun eh. So okay naman kasi yung tubig nila dito. Alam ko naman na naiinuman yung gripo nila dito. Kaya dito na ako, sa kanila na ako humingi ng tubig na sabi ko sa gripo na lang. So ayun mga tol, humingi talaga ako ng pasensya sa inyo na hindi ko na ibabahagi ang lugar na to. Ang full video ay nakat natin, pasensya na po kayo. Yung po yung rason kung bakit hindi ko na po sinama yung pagpasok natin at kung saan talaga ang spot na to.
Pasensya na po at pinili ko talagang maging sekreto na lang tong lugar na to. At kung meron man makakaalam, kasi magtatanong kayo sa barangay, basta yun yung paalala ko sa inyo mga tol, ay wag na kayo mag-iwan ng basura. O siya, at ako yung kung ano na pinagsasabi at napapagalitan ko na kayo mga tol. Pero yun talaga, hindi naman sa pinagsasabihan lang naman. Kasi isa tayong campers at sana maging responsable tayo mga tol. Kasi merong mga social campers na pupunta lang sa lugar para mag-by day. Kahit di naman nag-camping tapos nag-iwan pa ng basura, di ba? Ayaw natin ng ganun. So kung ano yung dinala natin dito sa lugar na to ay siyang dadalhin natin pa uwi. Okay, at ako yung nagugutom na din. Mukhang lumamig na yung kape sa tiyan ko. Ay tayo yung magluluto at mag-iinit nitong tira nating ulam. Ayan o. Tapos itong tira nating kanin ay siyang sasangagin ko. Okay, magluluto tayo mga tol. Tapos punta tayo dun sa spot na yun. Ligo tayo dun. Babad-babad ba? Ayan. Lagay na natin yung tira nating kanin. Lalagay ako ng itlog. Nakakabasag din pala yung kain na ano. Tignan nyo mga tol, oh. Kahit yung itlog hindi dumikit, oh. Oh. Nakakamiss, di ba? Ang ganda nitong lutuan na to mga tol. Nakakamiss ako. At hindi siya ganun kabigatan din. Ayun, okay na. Oh. Luto na to at ito naman yung susunod natin. Meron pang apoy. Ayun. So ito ay initin lang natin. Kunting init lang to. Tara po, almusal tayo. At meron ng laman yung tiyan natin. Kasi alas 8 na. Ganito yung oras ng kain ka mga tol. Tapos mamaya bago magtanghali ay yun yung magiging kain din natin. Okay mga tol, maliligo tayo sa ilog. Ganda ng panahon kasi di gaano uminit yung panahon. At tamtaman lang. Dito yung aso. Ba't di ka nagpakita sa akin kagabi? Nung naluto na kasi di na umalis. Eh di ko napakain. Mamaya, huwag ka dyang makulit ha. Papakainin kita mamaya. So tayo ay maliligo muna. At napakaganda kasi ng panahon. Doon tayo sa gitna. Pupunta tayo doon sa gitna. Ito na yung magiging spot natin para maligo. So dinala ko yung camping chair ko para paglalagay yung tao ng mga dako. Dito tayo. Solid. Di naman pala kalamig yung tubig pagka nakakababad ka na. Tsaka yung panahon ganda oh. Di ganun ka tirek yung araw. Katamtaman lang. So tabi lang muna tayo. Balik tayo dun sa tent natin kasi magsaing ako para mamaya ay pagpatak ng alas 11 kain tayo tsaka sibat na tayo. Okay, mamaya na tayo magbibihis. Saing muna tayo kasi babalik pa ako dito.
Okay guys, so natanggal na natin mga tol yung tarp at pinahuli ko yung tent. Nagbabadya ba yung ulan? Mukhang nagbabadya. Mukhang sa naalis naman tayo. So magpapalit na ako ng damit at yung tirang tubig ay pinagbanlaw ko. So nakapagbanlaw pa rin tayo. Ayan ah. So sa loob na ako ng tent magbibihis. Okay, bihis lang ako mga tol. Tapos sibat na tayo. Okay mga tol, another adventure na naman na nagawa natin sa buhay natin ngayon. At ngayon ay paalis na ako dito sa spot natin, sa napakagandang spot na to, at magpapaalam tayo sa kalikasan mga tol. So nagpapasalamat din tayo sa mahal na Panginoon dahil safe tayong nakapag-camping dito at walang aberya, na-enjoy lang natin yung kalikasan. So maraming salamat din sa mga sponsor natin, Shipa Philippines, Spread Metal Philippines, TDD Philippines, and especially yung mga bagong camping gears natin na pinagkunan natin sa shop ay ang Great Outdoor Gear Stores. Maraming salamat po kasi napakaganda po ng mga kanilang produkto at nasubukan natin. Okay, magpapaalam na ako mga tol. Hanggang sa muli at magkita tayo sa susunod kong moto adventure, moto camping adventure. Ako nga pala ulit si Tolits at maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye!